Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Monday mga Lodi, Gravities. Nag-i-start na ba mga idol? Kumakagat na ba yung inverse Kramer technique? Mga Lodi, no? So Gravities, wala na, hindi na nakita yung ano ko yung hindi na inabot yung range para long ako. Grabe, iniwan na ako mga idol. So, sa ngayon, alas 8 ng umaga ngayon ng Lunes sa US, mga idol, no? So, grabe, mag-aano na tayo. Check na natin ang mga balita. Punta tayo dito sa ating crypto bubble, mga idol, no? Pero bago ang lahat, mga lods, palike ng video natin, tsaka subscribe kayo sa channel natin. Okay, no? Palambing lang, no? Subscribe and like sa ating video, no? So grabe, check natin kung ano pang pwede mangyari mamaya. Ngayong araw, simula kaninang umaga actually, November 17, no? 17 yun, ba? O yan, alauna ng madaling araw, no? Ay actually pa-up, no? Pa-up trend yung nangyari. Hindi nga umabot dito sa range ko. Dito sana yung iniintay kong range So, pa-up ang nangyari mga idol. So, kung titignan natin sa 24 hours, dapat goods. Unti lang pala yung goods. Yung iba hindi goods. Mga Lodi, no? Gravities. Alam nyo, maraming may nag-chat na naman sa akin mga idol na mga kakilala ko na nagtanong sa akin, no? Actually, nagtatampo nga ako kasi hindi nila alam na nagki-crypto. Sabi, Jeb, di ba nagki-crypto ha? Ganun lang yung tanong parang diskumpiyado pa kung nagki-crypto talaga ako Sabi, meron kasi nagyaya sa akin ng investment, ganito, ganyan. Pinakamababa is 20k na investment, tapos weekly ang sahod. Ganun mga idol, no? Ang dami na naman. Nako, nakakatakot to. Ingat kayo sa ganyan mga idol, no? Sabi ko nga yung ganyang diskarte, medyo delicate yan. Yung 20k nyo, di ba? Magkano yun? Ilang percent? Something na sabihin natin 5% ng ininvest mo, makukuha mo weekly. Ilan ng 5% ng 20,000? Sabihin na natin 500, magkano yun? 5,000? Ay, 5% ng 20,000? Ha? 5% na? 20,000. Basta yun. 1,000. 1,000. So, meron kang 1,000 kung 5%. Kung 10% naman, 2,000 weekly. Di ba? Tama ba? Kung 30%, 3,000. So, ang gagawin doon mga idol, sa tingin nyo, ilang aabot yung 20,000 nyo, ilang week yun? Bago nila karnihin yun. Kasi yung sinasahod nyo, pera nyo din yun. Tapos, once na sumasahod kayo, syempre, may hikayat kayo na, ang lit lang ng sinasahod ko, lakihan ko pa yung invest ko. So, once nilakihan mo yung invest mo, para lumaki yung sahod mo weekly, ayun yun, doon ka na mabibiktima. Maraming ganyan kapag, kaya talaga iniisip ko, bull market pa mga idol. Kasi nangyayari yung mga ganito sa bull market alam nyo ba yun? Dati ganun din, mga Lodi, maraming scam na ganyan. No? So, ingat kayo mga idol. Sana wag na kayong sumali sa ganun mga lods. Mag-invest na lang kayo kung saan nyo yung komportable kayo. Kasi pag too good to be true, malamang hindi siya true. Di ba? Speaking of scam, dito, tawa lang ako dito. Axie player, 10 AXS per season. Grabe naman, 10 AXS lang. Tapos Axie scammer, 500 to 100k per day. Grabe naman yung mga scammer mga Lodi. Pero sana gawin to sa Pilipinas dahil sa Singapore, nako, malupit ang malupit ang parusa sa mga scammer mga idol, no? Sabi dito, scamming in Singapore, get ready to be whipped. Nako, yari kayo mga idol. Singapore's done playing nice, no? With 3 billion loss to scam in 5 years. The government is bringing out the cane. New law. Meron silang batas, mga Lodi, no? Pag convicted scammer ka, you will get 6 to 24 lashes
on their bare butt. Di lalatiguhin kayo mga lodi. Latigong rosa sa wet poo. O ayan ha. 6 to 24 na na hampas mga idol. Latigong rosas kaya din dito kay Dennis. Courtesy of a prison officer with a 1.2 million meter cane pala, million tuloy. 1.2 meter cane. Yes. Bear. Yes. Real pain. Sabi, grabe yan. So, hindi ka lang makukulong. Meron ka pang tatanggaping latigo. Hindi ko alam kung ano yun eh. Cane? Ano ba yung cane? Cane. Sugar cane? Hindi. Or tungkod? Parang hindi natin alam kung ano yun. Pero parang tungkod siguro. Hindi, basta pampapalo. Yun. Wala. Yun na yun. Scams now make 60% of all crime in the country. From catfishing to fake job. Ito pala, ayan o. Pang! 24. Scams now up to 60% of all crime in the country from catfishing, fake jobs. It's a digital wild west, no? So, ang daming scam dun. Mga lodi, at asahan nyo. Yung mga Pilipino, manggagaya yan. So, maraming scam na lalabas ngayon. So, dapat doble ingat kayo. The message, scam someone and you won't just lose your freedom. You'll lose your skin. Oh, grabe. Latigo kayo ngayon, mga lodi. Dapat ganito rin eh sa Pilipinas eh. Tapos hindi dapat gawin to sa mga sa mga kurap. No, sa luneta tatali sa poste, tas lahat kukurot. Kurot lang. Walang kahit kurot lang lahat ng mga tao. Walang gamit kasi mamaya gamitan niyo ng plies eh. Kinurot ka ng plies. Anil cutter, pakurot nga. No, hindi, no? Palo, no? Pwede yung tigi-isang ting-ting lang, no? Tigi-isang ting-ting yung mga dadaan. Tigi-isang ting-ting. Usk! Pag kumano pa naman yung ganyan yun, yung mga ganyan yung ting-ting. Mararamdaman, maririnig mo muna bago dumapo sa balat mo. Oh. Grabe. O kaya yung na lang, yung panyo, yung iniikot ng gano'n, sabi, mga bimpo, ayun na lang, kung sino marunong, di ba? O, kung hindi marunong, swerte ka pag di ka tinamaan, pero tigi-isa lang mga Pinoy. Grabe. So, sana may batas ng ganito sa Pilipinas, mga lodi. No? So, ito na. Ito, medyo matindi to, mga idol. Kilala nyo ba to? Bang! Patay ka na. Grabe. Malalatigo ka. Malalatigo ka. Dubai 456 million freeze order highlights a major moment for Tron and Justin Sun role has never been clearer. Dubai's Digital Economy Court has officially issued its first worldwide freezing order targeting 456 million in assets linked to ARIA DMCC funds that were allegedly diverted from TUSDs reserved by First Digital Trust. Ayan, this case is already being seen as one of the biggest legal moves in the stablecoin world this year. Alam nyo, si George, galit na galit yung kay Justin Sun eh. Lagi niyang sinasabi na lahat ng mahawakan ni Justin Sun nalulugi o na-scam. So, scammer daw to. Sabi ni si George yun ha. Lagi niyang inaano yun. Si George ng CryptoZaras, mga lodi. Kilala niyo ba yun? So, ayun yan. Galit siya dyan. So, ngayon, may titirahin na naman si Justin Sun ni George. Ito na. Nasabihin na naman siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga idol, no? And this moment says everything about to the direction of TRX and the Tron ecosystem. While others were shaken by liquidity issues, Tron keeps expanding, proving once again that it's becoming one of the most reliable and resilient networks in Web3. TRX continue to thrive because the ecosystem behind it is growing stronger every month. Massive stablecoin flows anchored on chain, no? A DeFi landscape powered by Sun, Just.L and DAO, PSHH, increasing enterprise, developer, and cross-border adoption.
Tron isn't just keeping pace, it's leading. So ito kasing nag-post medyo ano to, maka Justin Tron san. Ayan, pero tingnan nga natin yung Tron, mga lodi. Ito lang yun, ayan oh. So, medyo goods naman si Tron kumpara sa iba, mga lodi, sa max natin. Ayun no, kita nyo, mga lodi. Grabe no. So, ayan ang chart ng Tron, mga lods, no? Pero kayo, nasa inyo yan. Ako, dahil si George kasi talaga yung unang mga pinapanood ko dati, na parang na-convince niya ako na sablay si ano. Pero kung hindi ko siya napanood noon, kumbaga nagsariling research ako. Kumbaga, kay George ko lang naman narinig na scammer si Justin San eh. Pero kung hindi ko napanood si George, sa iba ako nanood siguro. Malamang meron akong Tron, mga lodi. Kaya lang wala nga, no, kasi nga napanood ko si George. Pero okay lang, mga lodi, ganoon talaga. Hindi ko naman siya sinisisi dahil may kanya-kanya naman tayong research, mga lodi. Talagang naging malaking impluwensya lang sa akin na parang hindi binabaliwala ako na si Tron, hindi ko na siya ni-research kasi nga dahil dun sa sinabi. So ngayon, merong ganitong issue which is parang okay lang, di ba? Ganun. At least, di ako nakabili, parang ganun. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan mga idol eh. Kasi ngayon sa Dubai, paano pag umano na siya sa ibang bansa, sa US, sa China o kung saan man, di ba? Eh di mapipris na lahat. Oh. Ito naman, nagtatrust talker naman yung 2 billionaire, mga lodi. Natatandaan nyo kahapon o nung isa, basta yung mga nakaraang video ko, di ba nag-dump ng 65% si Bill Gates ng Microsoft stock for 8.8 billion. Diba? Natatandaan niyo yun? So, tinrastok ngayon siya ni Elon Musk, mga idol. Kasi, shinort niya raw yung Tesla. Umangat yung Tesla. Oh, sabi ngayon ni Elon Musk to Bill Gates. So, close the Tesla short while you still can. Diba? Elon is once again torching Bill Gates over his infamous short bet against Tesla, warning the Microsoft co-founder to close it out ASAP if he hasn't already. No? Kasi kung hindi niya pa kino-close yung short position niya doon, matatalo siya kasi parang umaangat yung Tesla eh. Ayun daw yung dahilan, no? It comes after Gates Foundation dumped 65% of its Microsoft stock for a tidy 8.8 billion, sparking rumors is finally covering his Tesla short. So parang kino-cover niya yung short niya sa Tesla kaya nag-dump siya ng 65% o 8.8 billion kaya tinatrash talk siya ni Elon. Some people invest in the future, others bet against it. Kasi, syempre, ang future parang yung Tesla. So, against si Bill Gates dun, no? Kaya nagsishort siya, inisip niya, babagsak. So, umaangat. Nako, grabe ngayon siya. Kaya inutusan, binigyan na siya ng clue ni Elon. Oy, i-close mo na yung short mo, boy. Lalamunin ka, boy. Pag di mo shinor, close yan. Sabing ganun, no? Ayun yung post niyo. If Gates hasn't fully closed out the crazy short position he has held against Tesla for 8 years, he had better do so soon. Oh, ayun na. Tagal na pala nung short na yun, mga lodi. Hindi, ang laki na ng tinaas ng Tesla eh. 'Di ba? Durog ngayon si Bill Gates, mga idol. GG. Betting against Elon is like fighting the rocket ship. Enjoy the ride, Bill. Oh, patay na. GG si Bill. Bill Cosby. Hindi, si Bill Gates. Bitcoin debt cross just flash. O, tara si George. Is this the local bottom, mga idol? So, ito na ba yung bottom natin? Sabi ko nga sa inyo, ngayong week, in the next week, sa tingin ko, may mangyayaring historically. Every time the 50-day moving average slip below the 200-day moving average, BTC surge, mga idol, sabi niya. September 2023, 195% yung nangyari. August naman, 125, and yung April is 70%. Alam nyo, yung mga ganitong history, parang dito rin bumabase yung mga nagmamanipulate. Kaya mas maganda, huwag na natin tignan to eh. Kasi alam din ng mga nagmamanipulate yan. No? Hindi, sa history, ganito yan eh. Kaya ano natin yan, inaasahan nila, lilipad dyan. Kaya ay, bagsak natin. Di ba? Malay mo, ganun. Just a 35% rally from here could push BTC towards 130K by May 2026. Plus, the Federal Reserve is set to end QT on December 1st
another potential bullish catalyst, mga idol, no? So, syempre inaasahan ako nga mas maganda na wag nang asahan na bullish eh. Kasi pag inaasahan na bullish lalong nagda-drop yung market. Tamang hintay na lang tayo, no? No, para lang kasi pag walang ganito, wala akong i-report eh. Wala tayong content. Siyempre meron, ayan na nga eh. So goods daw 'yan. Tingnan, basahin natin yung ito si XR Trader. Death crosses don't kill trends. They timestamp exhaustion. Every past one Marco ayan, basahin niyo na lang. Not collapse with QT wrapping up. Macro liquidity could flip just a technical reset, making that 130k path less far-fetched than it sounds. Ayan na mga lodi, no? Masa dito. Capitulation. Ayan. Nako, grabe naman yung Gaspi nito, mga idol. Nakita nyo naman, no? A jaw dropping 78,290,827 XRP. Just move on the XRP Ledger Network. Just eto na yung P niya, mga lodi. Ang laki ng tinransfer. Pero tignan nyo naman yung P, mga lodi. 0.40. Grabe naman yan. Whales are definitely awake. Ayan, sabi, no? Ito naman. Kilala nyo ba si Warren Buffett, mga lodi, no? Sabi kasi dito, Warren Buffett is sitting on unprecedented cash position, waiting for assets that can absorb size, deliver efficiency, and operate in a market that is becoming increasingly digital and global. A portion of that capital will eventually migrate toward the new settlement infrastructure being built. XRP is one of the few assets that can handle institutional scale, real liquidity demands, and real utility. When the rotation begins, do not surprise when some of that Berkshire cash finds its way into the rail of the Poyochor. So, tingnan natin, mga lodi. Ito yung paliwanag ni Stellar dito, Stripler. Why is Warren Buffett secretly positioning himself around Ripple, strongest ally? No, yung mga ally ng Ripple, yung mga partner nila. No, medyo dun dumidikit si Warren Buffett eh. The dots are starting to connect. Warren Buffett hates crypto, right? Yet, Berkshire Hathaway in 2023 had increased its investment in Sumitomo Corp, a core pillar of Japan SBI empire. The same SBI that openly runs SBI Ripple Asia, one of Ripple's most powerful institutional partners. No, totoo yan, mga idol, no? Isa sa mga malupit na alay yan, mga lodi ng Ripple, ng Straw Hat Crew. Imagine Straw Hat Crew, yung Ripple, SBI, sila ayan. People forget Buffett doesn't like speculative crypto, but he's a shark in fintech and infrastructure. He invests where the rails of the future will be built. Ayan, Japan is going to be the most Ripple integrated country after US o after us, with regulators, banks, and parliament members openly endorsing XRP role in cross-border settlement. No, SBI CEO Yoshitaka Kitao literally said, Ripple will become the Amazon of blockchain. Grabe naman yun, mga lods. And now, Buffett is quietly doubling down on Japan, the one nation where Ripple's enterprise adoption is decades ahead of the West. Japan SBI, Ripple institutional settlement, XRP liquidity. O ayan na, mga lods, grabe yung explanation niya. No? So, sa akin, parang ang nangyayari dito talagang, just, hintayin na lang natin. Na minsan kasi parang ang ganda ng mga paliwanag, ang ganda ng mga news, pero hindi mo makita yung ganda sa price. Nako, ito mga lods, bukas ba to? Franklin Templeton Spot XRP ETF launches tomorrow. XRP to $5 seems fair. Nako, ito mga nagpo-post na ganito, mga idol, ilang beses na natin sinasabi na pag na-aprobahan, hindi agad lilipad. Diba? Hindi ba lalam yun? Masyado nilang masyado nilang hina-hype eh. Yan tuloy.
pagka ganyan, nalulungkot tuloy yung iba. Akala ko ba lilipad na? Akala ko ba ganito, ganyan? Wala tuloy, di ba? Just think. Ito ang ganda na sinabi dito ni Bullrun Wongka. Every time you paid XRP, another ETF gets launches the next day and Wall Street takes your position. Mga idol, no? Evernode is BTC's 2.0 plus code use, liquidity plus upchain scarcity together, unstoppable. XRP, Evernode, the code. Ayan, mga lodi, sinabi niya dyan. Pero sa akin mga idol punta nga tayo kay Coin Bureau. Check lang natin kung may bago. Kanina parang may bago dito. 1 minute ago, Trump tokenize luxury Maldives hotel. Trump firms and Saudi partner Dar Global are developing the Trump International Hotel Maldives and plan to tokenize ownership of the 80 Villa Ultra Luxury Resort. Alam nyo, halos lahat magiging tokenize, matotokenize na sa future, mga idol. Ayun yung sa tingin ko mangyayari. Nako, eto nag-dump. XRP whale dump 200 million. Whales unloaded 200 million XRP within 48 hours of the ETF launch, dragging price down despite strong inflows. Nako, meron palang whales, no, na nag-dump ng 200 million XRP. Mga idol, sino kaya yan? Sabi dito, this is exactly why XRP can have nice things. Pag lumilipad, binibenta, no? Si Aster. Ito mga na-news na natin to O yan, basa na lang tayo ng comment, mga lodi, no? Basa tayo. Para sa mga idol natin na nagko-comment dyan. Si Meowsi, natatawa ako nang marinig ko. Hindi. Natatawa ako sa mga reaction mo, idol. Gusto ko talaga yung mga freestyle reaction mo, Lods. Freestyle. Ma Christina Magat, yo, always watching Boss Jeb. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Si Golden King, si Romeo Raya, shoutout sa'yo. Emerciano Apurado, buy na ba tayo BTC, idol? Nako, hindi pa ako bibili ng BTC ngayon, idol, no? Next cycle pa ako bibili. Si Pete Pelesardo, hold lang tayo mga ka-XRP, still watching pa rin, Boss Idol Jeb. Ayan, si Lisa Yongson, ayan, good evening sa iyo, idol, Lisa Yongson. Kilot mo talaga. Kilot? Dami na nagbenta, tapos lumipad, no? Aray ko. Yun talaga. Kailangan talaga meron kayong plan, o kaya strategy kung kailan kayo mag-take profit. Ayun, ganun. Brian Camilo, sir, ano masabi nyo po about kay Bybit? Restricted po mga new user. Thank you, sir. Sana manotice nyo po. Restricted mga new, hindi. Ang nangyari dyan, mga idol, hindi ka na makakapag-register sa Bybit. Nabalita na natin yan, idol Brian, no, noong nakaraan. Hindi ka na makapag-register. Pero yung mga nakapag-register na, no, bago pinatupad yung rules na yon, goods pa rin sila, makakapag-transfer sila, makakapag-trade sila. Kumbaga, hindi ka na makakapag-register, wala na siya sa app, sa cellphone, mga lodi, no? Pero kung nakapag-register ka na ng una, hindi ka na apektado nun. Ma-access mo pa rin yung Bybit mo. So, ibig sabihin, kung ganyan, lipat na kayo ng ibang exchange. Andyan yung BitGet natin sa description. Sa description. No? Ayan. Si Leila Tui. Kaya dapat di mawala si Jim Cramer kasi signal pa din siya kahit ang iba ay ini sa kanya. Siyempre ngayon, nakakatuwa kasi sinabi niya bearish. Paano pag sinabi niyang bullish, di nabuisit ka talaga. Lalo na kapag pulang-pula na yung portfolio mo, tapos sasabihin niya pa bullish. Oh my goodness. Present load shoutout po. Ayan, si Phil Habis always yan. Nakakabahala man dahil bumaba ang market, pero ito yung nagbibigay ng pagkakataon para bili sa mababa, kaya antay lang, aangat din yan. Salamat po sa update. Shoutout sa'yo. Thank you sa'yo, Phil Habis always. Si Jeffrey Cristobal. Ayan, Bernadaw. Ferdinand, good morning. Good evening si Idol. Si Spectres. Boss Jeblo, Sachi na lang pag-asa ko, makabawi
Na wrong move ako sa mga meme coins, dami scam. Pati HBAR at Doge ko na damay. Napatalpak sa scam coin. XRP at B-Chain ko na yun. Wrong move malala. Ayun mga lodi, nako, yan ang iwasan nyo. Yung mga masyadong maraming meme coins na hawak, nako. Dati ganyan din ako kasi iniisip ko kahit isa lang dito sa mga meme coins na ito lumipad. Kaya lang halos lahat kasi ng meme coins talaga sa delicates high risk, high reward. So doon na ako sa low risk high reward. Sa tingin ko, no? Pero grabe pag meme coins mga lodi, no? Kasi pag lumabas talaga yung batas, nako, delicates. Ang laki na ng price ni XRP ngayon kumpara noong 2023. Di pa babuli sa inyo yan. Late na yata kayo masyado, bear market na po. Ayan, kung ka-bear market na sa tingin mo, idol, congrats, no? Hindi ka namin kukontrahin. Paano ba yan? Ang laki ng kinita ko sa SEC. Nakabay ako ng $80. Dami nyo nang na-miss out na life-changing opportunities. Pwede mo mag-comment dito. Grok, is this true? Sasagot, no. Nagyayabang ka lang hindi ka naman baka nga talo ka Pinapasaya mo lang yung sarili mo sa comment mo Tingnan mo, lamang pa rin talaga ang highly intelligent trader like me. Panis, ang galing palakpakan ang sabi ni MG. Kininam. Masyado na ako na nadadala sa bakbakan ni MG taka ni Norman Gusgusin ni Norman Gusgusin mga lods no? Ayan, yung mga ganito low IQ mindset sa tingin mataas yung mga matataas yung IQ tsaka yung mga totoo yung sinasabi o totoo yung mga nangyayari sa kanila, hindi nila pinagyayabang yun, idol, no? So ikaw dahil mayabang ka, malamang hindi totoo yung sinasabi mo. Sige, pasayahin mo yung sarili mo. Congratulations agad, idol, dahil panalo ka. Logoman TV, idol, alam mo ba tong Zcash, ZEC, USD? Ba't iba yung galaw niya sa ibang malakas na coins? Pakicheck naman, idol. Idol, alam nyo, si Logoman, lagi na nababanggit natin yan ng mga nakaraan di ba? Titignan natin yung SEC nung humataw siya, di ba? So, nakita ko na yan, idol Nabanggit na natin yan. Si Mark Tony, ngayong Sabado, ngayong ISO na hinihintay ng mga XRP Army Lodge. 24, tama ba? Sabado ba yun? Monday. Monday yun 22 ba? Hindi ko alam Hindi ko na masyadong yung date nakalimutan ko tuloy. Hintayin na lang natin yan. Darating din yan. Jasperson, shoutout sa'yo. Si Disley, shoutout. No joke, sa Pi Network lahat yan. Dudumog. Yan si Idol, Meron siyang, ang laki ng niya sa Pi, no? So, good luck, Idol, Ito na kaya yung lead ng Ethereum sa lahat. Ayan. Sabi ni Yornero. Di ako sure kung sa'yo ko narinig. May nabasa kang expose na sabi niya magbenta daw siya sa October. November kasi babagsak ang market. Siguro, hindi ko alam Marami na tayong CL Balabag. Idol, nakalimutan ko rin si Kilot. Boss Jeb, para saan ba yung Clarity Act? Sure ba na pag napasa yun, mawawala na yung mga alam nyo kasi, yung mga bangko, mga lodi, ganito. Halimbawa, yung mga malalaking institution investor sa mga gusto nilang invisan ng mga malalaking, kumbaga gusto nilang mag-invest ng bilyon-bilyon sa mga crypto. 'Di ba? So, gusto nila, yung invisan nila, merong rules na sinusunod. Merong batas. 'Di ba? Kasi kung mag-i-invest ka doon tas walang batas, paano kung iskamin sila o kaya may mangyaring ganito ganyan, magulo. 'Di ba? So, mas magandang mag-invest ka sa isang ng million-million
sa bagay na merong sinusunod na rules. 'Di ba? Sino bang ayaw ng rules? At syempre yung Clarity Act na 'yon, mga idol, ang priority nun is yung mga investor. Kung paano may ingatan yung mga investor pagdating sa crypto, kasi ang crypto nga is masyadong risky, maraming nang-i-scam. So kailangan ng batas diyan, mga idol, kasi ngayon lang talaga halos na adapt yung crypto eh. 'Di ba? So wala pang masyadong batas eh. Paano kung tulad niyan, may mga nagmamanipulate, merong mga nangyari nung sa pinagbintangan yung Binance, 'di ba? Na minamanipulate nila. Wala pang batas sa ganun. So kung meron na sana batas nun, pwede na silang imbestigahan. Kung oy, naninyo ata to o ito ganyan So, maraming mga moment na lilinaw, mga lodi, yung mga pangyayari sa crypto na lilinaw. Maraming mahiwaga ang crypto, mga lodi. Maraming nangyayaring kakaiba diyan. Kaya dapat merong batas para diyan sa crypto. 'Di ba? No, so ayun, kung ikaw investor ka, halimbawa, o mag-iinvest ako sa Pi Network ng gusto kong mag-invest ng mga $1 billion, o 'di ba? Ano ba? Ano bang ano diyan? Anong mga ano ko diyan? Ito kasi gusto ko eh. Invest ako ng ganyan, tapos syempre gagamitin 'yan para sa ganito, sa ganyan. No? Paano kung may mangyaring ganito? Paano kung yung mga investor biglang dapat merong mga rules, no, na kasi kung sakali paano pag umalis sila bigla. Tas may reason yung Pi na mga CEO. Hindi, kasi hindi naman ganyan, ginamit namin yan dahil dito, hindi mo kasi alam eh. Di ba? So kailangan malinaw lahat. Tapos si Carding, shoutout sa'yo. Si Amber, ayan, they are selling BTC to buy XRP ETF. Sana nga. Bloody nose pa rin, sabi ni Idol, no? Si Sot, hanggang kailan magtitiis kapag nakasanla na ang bayat lupa? Grabe, ba't mo naman isasanla ang bayat lupa mo, Idol? Nagbenta na ako pambayad ng bill na napilitan talaga kahit dump. Dapat don't use money that you need to pay bills because you're be forced to sell it even it at loss. Ayan, nalipit na. Tama yun, mga lods, no? Kaya nga sabi, invest what you can afford to lose lang. Kasi, lagi kong sinasabi yan, ganun din, in-explain ko na rin to mga lods eh. No? Na kapag nag-invest ka, dapat hanggat maaari, wag mo invest lahat kasi kung kakailanganin mo rin, baka makuha mo siya ng patalo. Yeah, kumbaga, nag-invest ka dito. I1R natin. Masyadong dikit eh. Nag-invest ka dito, mga lodi. Tapos bumaba yung market na kailangan ka dito. Di kung kukunin mo yun, sobrang talo ka, halos doble yung talo mo. Mga lods, no? Kailangan yung i-invest mo, kaya mo siyang ibabad ng matagal na panahon na hindi mo magagalaw. Kasi kung magagalaw mo siya, tapos yun, matatalo ka talaga, mga lodi. Ganun lang yung sa tingin ko dyan. Bili na kayo ng Pi habang nasa impyerno pa. Si Trump na presidente, nag-pro-crypto, daming crypto na may ETF na. Daming institution na bumili ng Bitcoin. May mga Bitcoin reserve na sa mga bansa. Pero bakit pababa pa din? Bear market na ba? Ayan, grabe naman yung mga tanungan nyo. Ayan nga yung mga news natin eh. Di ba kayo nakikinig? Sabi ni Warren Buffett, ang crypto ay isang scam, manipulated at laging liquidated ang mga nag-i-invest. Hindi gaya ng gold, tumataas habang tumatagal. Ayan. Alam niyo mga lodi, yung sa gold investment tsaka sa crypto, ganito lang yan. Kung mag-invest ka sa gold, pwede naman yung, hindi sabihin natin, hindi yung physical gold. Kasi pag physical gold, mahirap din yun, bibili ka pa ng mismong gold. Diba? So, pwede ka rin mag-invest ng gold sa online, diba? Ngayon, sa gold kasi, mga lodi, ngayon kasi, dumilim na all-time high yung gold eh. Diba? Pero kung sa volatility lang ang usapan, sobrang mas volatility pa rin ang crypto kaysa sa gold, mga idol, no? Yung iba kasi gusto talagang mabilisang mayaman, di ba? Mabilisang panalo. Tapos may sinusunod pa silang history na 4 cycle, di ba? So kumbaga mas na-challenge o na-excite siguro sa crypto. Nakalock na sila sa XRP ETF load. So, ayan. Sabi ni Salad Channel, si Campi, sa tingin ko, di palilipad this week loads, December pa. Okay. Ayun yung opinion ng mga idol natin, ha.
Yung mga nagbenta ngayon ng BTC Ethereum ETF, ibibili ng XRP yan at dun yan malamang sa mga bagong ETF. Franklin Templeton, Wisdom Tree at syempre hindi pa agad lilipad yan. On launch date, this month, December pa talaga yan. Pwede, sakto yan. Pwedeng ganyan, idol, no? Si Damon Ligaw, sell all your coins and buy XRP. Sabi niya, idol. Hindi ako nagsabi, ha. Huwag kayong bumasi sa akin para bumili ng mga coins, idol, ha. Do your own research. Di ako financial advisor. Huwag kayong umasa para sa akin para bumili, mag-hold o magbenta. Huwag nyo akong sundin. Huwag na umasa. Masasaktan lang kayo. Start ng bear market. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ka pala naniniwala sa akin. Ba't ka nanonood sa akin? Ulit mo rin, eh. Joseph Berdin, shoutout sa'yo, idol, always. Wala na, boss, pataas na yan. Malapit na November 22. Ang live ng global transaction kahit sa Pi Network live na sa Nob 22. Okay, Nob 22 pala. Kaya pala Sabado, sabi ni idol. No? Boss Jeblo, sell BTC, buy altcoin, alt season is coming. Question mark. I don't know. May nabasa, uy, ano to, hamster Alala ko tuloy yung hamster combat. No? Saan na kaya yun? Alam ko meron pa ako nun Ano nangyari sa hamster combat? Ang tanong, meron pa ba nun? Baka nabura na sa mapa ng ano yun. Ayun. Ay, grabe. Grabe to. Ito yung mga talagang tawag dito. Rug pull. Ayan rug pull. May nabasa ako, idol, bago na list sa ETF si Bitcoin, yung babot mo na ng 2 months bago siya lumipad. Kung babasihan kay XRP ETF, maghihintay pa ng 2 months, malamang January 20. Pwede nga, ganun nga po yun, no, idol, no, ganun po yun. Pati sa tawag dito, sa Ethereum, ganun din. Ang pagkakaiba lang, mga idol, ngayon, madaming nag-apply kay XRP. Sobrang dami. 'Di ba? Hindi man sila sabay-sabay pero marami nang magpi-play ngayong month. Ngayong month na to halos sobrang dami na ng maaprobahan 'Di ba? So imagine sa December kung mag-play lahat 'yan. 'Di ba? Pag nawala na ng gana lahat tsaka nila ipapump yan. Pwede rin, no? Si Clabis, ayan, shoutout kay Clabis. Iniwasan yung area na minarkahan ni Idol. Ayan. Nagsisipag bentahan sila ng mga hawak nilang coins, babagsak mga market niyan. Yung bear daw, sabi ni Inverter, ganyan ang mga post ni Inverter na gustong makita ng mga tao. Magiging magalaw ang market ngayon dahil mayroong report na mangyayari. Pwede po yun, no? Shoutout kay Clabby. Si LA Gaming, shoutout sa'yo. June Abendaño. Si Perlas Sita de Guzman, idol, shoutout sa'yo. Duguan, idol, pero tiis lang, wash out. Ayan, si Yellow Flash. Romel, lapit na XRPTA, Franklin Templeton, approved na po. Yes po. Joey, Albert Cruz, kayang-kaya pa load. So ayan, buti sila, idol, no? Natitiis talaga, no? Naka-Vanguard at Lincoln, makunat at madulas. So, di ba? 62. Kaya pa kahit bugbog na. Ayan, si Jab Velasco 'yun, King Shangsheng always diyan, humihinga pa loads. Ayan, si Nochi. Si Stephen Andre, shout out. Si Coron ako, ayan, kaya pa daw. Si John Rex Cabrera, Quantum Epic, Santos Jandel, at ang nag-champion, sakto yung comment niya, first, si Totski. Shoutout sa'yo, idol Totski, mabuhay ka, ikaw nag-champion ngayong araw na to. Ngayong gabi pala. Ngayong gabi, no? So, ayan, grabe. So, bukas ulit ng umaga, mga Lodi, kita-kits tayo, update tayo, check natin kung anong nangyari sa Franklin Templeton. Kasi nag-ganun na-approve na, mga Lods, no? So, kita-kits, mga idol. Sana enjoy nyo yung video. Huwag nyo kalimutang i-like at subscribe sa channel natin. Sa mga gustong manalo ng 500 mga idol na Gcash sa December, 5 tao ang pipiliin ni Clovis Gaming. Ayan, subscribe kayo kay Clovis at magra-raffle siya sa December, mga Lods, no? So, ayan, huwag nyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Syempre, sa mga wala pang crypto exchange, nandiyan yung mga link. Check nyo yung mga link sa baba.
ng description mga Lodi, makakatulong sa buhay yan. So, kita-kits mga idol, maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid, gabi pala at... What's up, what's up? Subscribe to Clive's Gaming. Ano ba? Subscribe to Clive's Gaming and subscribe to Diablo. Busog yan. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'll become Luffy. And one last thing. 6-1, 6-1, 6-1. Tama na, busog ka eh.